Mga kababayan, may freeze order na sa mga assets nitong dalawang magkapatid na Yap, mga kababayan. Nagpalabas na ng freeze order ang Court of Appeals at ipinapatupad na ito ng Anti-Money Laundering Council, AMLAC. Itong representative ng Benguet, mga kababayan, si Eric Yap, at yung kapatid niyang ACT-CIS party list, si Idvic Yap, mga kababayan. Ito yata yung party list nila ni mga Tulfo no? ACT-CIS. So, kabilang dito, mga kababayan, yung 280 bank accounts, mga kababayan. Grabe, no? 280 bank accounts, tatlong securities accounts, may 8 air assets, mga kababayan. At itong air assets nito, sa Skyard Aviation ito, pagmamayari nila ito ng mga Yap. At mayroon din silang Silver Wolves Construction Corporation, mga kababayan. At ito'y ipinalabas ng Court of Appeals sa kadahilan ng para maiwasan ang pagdispatsa nito or pagbibinta, mga kababayan. Napag-alaman natin na itong magkapatid na ito ay involved dito sa flood control anomalies, nakawan ng pundo ng bayan, mga kababayan. Kabilang dito ang aligasyon ng 16 billion pesos simula noong 2022 hanggang 2025 na mamayagpag itong magkapatid na ito dito sa Silver Wolves Construction Corporation. 16 billion, mga kababayan, ang umano'y nakuha nilang kontrata sa infrastructure project sa gobyerno, mga kababayan. Itong magkapatid na Eric Yap, yung representative ng Benguet, at itong kapatid niya na si Irvic Yap, ACT-CIS party list. Ano bang nangyari, Senator Rapi Tulfo, sir? Ito si Eric Yap, talagang noon pa to Tapos assume mo pa pala yung kapatid nito. Ano kayang mayroon dito sa pamilyang ito kay Alam ko may kapatid pa ito isa Konsihal diyan sa Quezon City. Talagang yung taga Benguet na kababayan, sangkot lagi yung kongresista nyo dyan, yung magkapatid. At baka naman itong mga, tandaan natin, mga kababayan, itong mga kongresista, mga senador, mga halal ng bayan, mga kababayan, na nasangkot dito sa anomalyang flood control, mga kababayan, dapat sana pagdating sa sunod eleksyon, kahit pa magpaulan sila, magpabaha sila ng pera dyan sa sinasasakupan nila, wag na nating iboto. Wag na ninyong iboto kung gusto nating may pagbabago sa bansa natin, mga kababayan, kasi sila pa rin yan. Yang mga yan pa rin yung pabalik-balik pa rin yung mga pangalan ng mga yan. O di kaya mga angkan. So, maganda din yung pinapa-endorse ni Pangulong Marcos ngayon, pinapa-speedy bill niya, yung anti-political dynasty bill, mga kababayan. Tama lang rin yun. Maapiktado man, masagasaan man kung sinong may mga pamilyang talagang naghahari-harian sa politika sa kanilang sinasasakupan, wala na tayong magagawa dyan kapag maipasa at magiging batas itong anti-dynasty bill law. So,
Congratulations sa inyo mga Yap brothers. Eric Yap at Idbik Yap. 280 bank accounts. 3 securities account. 8 air assets. Ito mga air assets mga kababayan, mga ano ito, helicopter, eroplano, 8. Hindi lang pala si umano'y si Saldico ang nagmamay-ari ng mga air assets na mayroon din pala itong mga Yap na to. So kung hindi naman alam ito ng mga taga Benguet, bandang Ilocos Norte, alam nila ito kung anong pamumuhay nitong mga tao na ito. Kung hindi pa ito pumasok sa politiko noon at mayroon na silang mga ganitong mga naipundar, walang kaduda-duda na talagang mayaman talaga itong mga to. Pero kung naipundar nila yung mga nabanggit na mga ari-arian ngayong nakaupo na sila sa pwesto, malaking katanungan yan.